baha. Pagkatapos ng ulan, yan siya. Isi ko ba yung bulaklak? Nag-ground rot, sobrang lakas ng ulan. Yung mga bagong blooms naman siya. Ganda pa din. Tumutubo. Nakamount siya sa kawayan. Buhay na siya. Hindi na ako idol ng pagpapat kasi mas malakas siyang mag-rot pag nag-uulan. Kaya gusto ko nakamount lang sila. Yeah. Kaya mas ginagamit ko media uling para mas mag-drain agad yung tubig niya. Ito pag dire-diretso ko lang magdidire-diretso ito. Madali siyang masira pag umuulan. Ayan. Ayan sila. Pero most likely mga Cattleya ko nandito siya sa gilid. Kasi ang Cattleya ayaw ng masyadong ulan. Kakaroon sila ng black rot. Ito tulad nitong bulaklak na ito. Dati marami yan, 5. Ngayon isa na lang. Kasi napansin ko nung nag-uulan ito man nakaraang buwan tsaka linggo, mas mabilis silang masira. Ayan na siya. Mga dahon yan nagkakaroon ng parang black spot. Ayan siya. Kaya ito meron siyang panabagong sheet. Hindi ko siya masyadong pinaulanan kasi pag nabasa ng ulan hindi siya magtutuloy. Napasi ko sa Cattleya yun. Yan. Kahit dito sa mga palis ko, ito bagong ripat to kasi nung dating bunot to namatay halos, tumubo na lang bago to. Tsaka itong isa, ito bunot pa din, basang-basa na ulan pero mas kailangan niyang palitan ko na. Pero ngayon ko papalitan pa kasi nagsisetback siya pag pinalitan mo eh. Mabalik siya para siyang baby ulit nun. Unti-unti lumalaki. Ayan. Ito yung Aphrodite. Ayan. Cyriliana. Ayun yung may spike na yun, Aphrodite. Hinahantay ko pa siyang bumuka pero sa tingin ko matagal. Pero sabi nila ang palis daw, mientras matagal yung palis, ganoon din katagal yung bulaklak niya. Pero ngayon nagulan, hindi ko sure kung bagyo pa naman dito. Tsaka bahayin sa lugar namin, kaya karamihan dyan nakatungtong siya dito sa may paleta. Hindi ko alam, hinihin ko lang yan eh. Yan, baha. So hirap ako dito pag umuulan. Tsaka bumaba kasi tinataas ko siya. Ito sa uli. Yan. Ito di ko alam anong orchids to eh. Galing to sa Mindanao. Di ko alam ID, kung anong ID din. Ayan yung mga pakpaklawin ko. Kung sila tinaas kasi tubig, medyo bumaba nitong gabi. Tapos yung aking may tawag dito, Grammatophyllum scriptum leopard. Ito, dalawa sila. Ito, Grammatophyllum, hindi ko alam, green yata ito yung ID niya. Wait lang, zoom hindi ko basta mahirap pag isang alam ko green to eh. Oo, Grammatophyllum green. So yeah, hybrid naman to. Tapos ayun, Aspirata.
Tapos eto, Layoni. Galing din sa Mindanao yan. Pero sabi hindi ko sure kung mabubuhay dito ng maganda to kasi gusto nito sa malamig. Kasi ilalim lang siya ng mangga. Tapos eto yung Dancing Lady. Pansin ko pag nasa arawan siya, bibilad, hindi siya maganda. Pero dito sa ilalim ng mangga tumutubo naman siya ng maayos. Ito yung mga Filum. Filum siya. Filum. Ito. Semi-alba yata. Ito pa sa semi-alba. Semi-alba. Paris. Tapos ito. Mga anosmum lang siya. Anosmum lang. Ang haba niyan. Ito. Alba. Nawala yung ID nito eh. Kaya hindi ko na makita. Nawala yung ID. Ito yung isa pang Filum. Yan. Healthy naman siya. Pag umuulan gusto nila pero ayaw nila masyado din na tuyo. Ngayong growing season nila gusto nila masyadong mahilig sa tubig. Ito pa. Ang aking mga anos. Yan sila. Yan. Actually, nung nabili ko itong Garandaphyllum na to, tuyong-tuyo siya. Talagang dry, pero ngayon naman taba niya na. Yan. Wala ko masyado itialang yung fertilizer yan. Tubig lang. Gusto niya tubig. Tapos ang dami niya na ring ugat sa side. May ugat na rin siya dito sa side. Yan, kumakapit na. Ito pa isa. Yan, healthy naman sila. Gusto nila yung ulan. Tapos ito yung Aphrodite. Nabura na. Like akong ID. Kasi nabili ko lang dito sa sa Mindanao. Ayan siya. Aphrodite. Yan yung spike niya napakahaba. Tapos ito hindi ko alam kung ano yung ID niya ito. Walang ID. Ito ang baita. Sanderiana. Ito Sanderiana. Yan, sana wag magtuloy yung ulan. Ayan, nagkakaroon sila ng punggus pag umuulan. Pero pagka hindi na umuulan, umaaraw na, nawawala yan, natutuyo. Pero healthy naman siya. Malaki ng dahon. Napasi ko sa kanila pagka laging basa. Buhay na buhay. Wag lang masyadong basa. Kasi nagkakaroon sila ng punggus. Ito yung Cerealiana. Yan. Tataba niya na. Ang taba niya. Ang hahaba ng kanyang mga dahon. Ayan. Yung ugat niya. Super kapit na siya. Nakamount siya sa kakawate. Mas gusto niya ang kakawate. Maglalagay ako slow release fertilizer. Tingin ko 3 buwan na to, kailangan ko na siguro palitan. Pero kadalasan naman, nung pinanilagay ko yan, pansin ko yung ugat niya mas kumakapit ng gusto. Yun nga lang, hindi rin siya ng pana masyadong maraming tubig kasi gusto ng ugat ng pals nahanginan tsaka tuyo. Ganun siya. Ayan sila. Pink Cerealiana yan. Ito Stewart Yana. Ayan. Happy din siya sa kanyang pagkakamount. Kasi nung hindi ko minamount, nandun lang siya sa paso. Ang tagal niya magbigay ng mga roots. Pasi ko kasi sa mga orchids, mas gusto nila establish ang ugat nila. Doon mo mas makikita mas maganda ang dahon nila. Tsaka hindi ko sila pinupures ng mamulaklak. Nagpo-focus ako sa roots kasi pag binigyan mo silang magandang alaga, tsaka nalagaan mo roots sila, mas okay sila. Ibigyan ka talaga nilang magandang bulaklak. Pero ito, nag-setback nung nilipat ko dito. Pero ngayon okay na siya. Cerealiana. Yan, ugat niya, ayan na siya. Kapit na ng gusto. Kapit na siya.
Seriliana. No, hindi pala siya Seriliana. Stewartiana pala siya. Yan, sorry. Ayan siya. Awesome. Manok. Tapos eto si Chantabun Sunrise, yan. Ang taba niya, hindi ko sila fertilizer. Hindi rin ako nagtitilig ng hugas bigas. Kasi tamang alaga, tamang shade, okay sila. Kadalasan nga lang, pagka umuulan, yan, nagkakaroon sila ng yellow. Hindi ko lang ba't kanya, siguro sobrang tubig. Tapos eto, yung Thai species ko. Chrysophorum. Hindi ko alam mga ganito. Parmero white. Tapos itong isa, Parmeri pink. Tapos ito yung mini dendro ko. Sabi nila mini dendro, pero tingnan mo naman yung mga canes, mga haba. Pero mini nga siya kasi bulaklak niya maliliit. Yan siya. Yan, may palaka pa. Kasi ang dami nila. Ayan, wow. Yan, meron pa ako dun na announce mo na nasa puno ng mangga. Pero kawawa yan pag hindi ko naalis sa tubig, kasi kadalasan tumito mataas. So, tapos ito yung ano may tawag nila dito, Queen of the Night. Ayan siya, Queen of the Night. Bahal dalawa yan. Etong Queen of the Night, mas malalaki bulaklak nito. Meron pa ako dun isa mas maliliit. Kailangan natin ko siya. Tapos ito yung isang Queen of the Night, mas maliit bulaklak nito, mabango nito. Lemony yung amoy ng bulaklak. Napasin ko siya, mas gusto niya dyan nakamount. Ayan. Tinghealthy siya. Ayan. Kamamount ko lang ito, mas gusto niya palang nakamount kasi parang mas kumakapit yung kanyang ugat. Ayan siya. Sana wag magtuloy-tuloy ulan. Katatapos na nung bagyo umalis eh. Ayan sila. With baha. Salamat sa panonood. Thank you.